Nagkita na nga pala si Buyok at yung nawawala niyang kapatid mga mare, kaya tara't samahan niyo kami sa panibagong araw ng aming buhay. Another day, another mini vlog na naman mga marat. Ngayong araw nga pala hindi muna kami sasalok dahil mayroon nga kaming bisita na taga Netherlands. Sabi nga ni Buyok ay parang kapatid nga daw niya ito mga marat dahil kapag tinitingnan nga daw niya si kuya ay parang nga daw siyang nananalamin. Diyos ko day. Bali international non-profit NGO nga pala sila na nag-a-advocate ng fish health and fish welfare for a sustainable and productive aquaculture. Ang purpose nga ng pagpunta nila sa Pilipinas is para matuto ng tungkol sa ating mga aquaculture practices at ano yung mga challenges at problems na na-encounter. Nagre-research about sa supply chain dito sa Pilipinas at para malaman na rin nila kung saan magpo-focus at kung saan may pinakamalaking impact sa welfare ng isda as well as livelihood ng fisher pups. Kaya nga mga mare, nag-interview nga sila ng mga fishermen na may-ari ng malalaking fish pen at mga fish cage dito sa paligid ng Talim Island. Nagbaon na nga kami ng pagkain dahil hindi pa nga kami kumakain ng almusal mga mare, kaya ayan at habang nag-i-interview nga sila ay kumakain nga kaming dalawa ni Buyok. At sana nga mga mare dito nga sila mag-focus sa Pilipinas dahil malaking tulong talaga ito sa mga kagaya nga nating mga fisherman na umaasa lamang sa mga alaga nating isda. May pupuntahan nga rin po kaming isang lugar pero ito hindi na nga po part ng Talim Island. At palagi ko nga itong nakikita sa tuwing tatawid nga ako pabayan at pabalik nga sa isla mga mare. At akala ko nga i-school nga ito, Diyos ko day. At bago nga kami makarating doon mga mare, nakakita nga kami ng napagkakaraming ibon na nakadapo nga doon sa mga puno. Marami nga nagsasabi sa comment section mga mare na ito'y indikasyon nga raw na may paparating na masamang panahon at may nagsasabi nga rin na marami nga daw isda sa lugar na ito. Basta mga mare, nag-enjoy nga kami sa panonood sa mga ibon dahil napagkakaraming at nagkukumpulan pa. Pagkarating nga namin doon ay agad na nga rin kami bumaba mga mare at syempre sumama na nga kami ni Buyok dahil sabi nga namin gusto nga naming makita yung loob nito. Ito nga yung tinatawag na ship deck mga mare na palagi nga nating nakikita sa tuwing nakasakay nga tayo sa bangka. Akala nga namin ni Buyok noon mga mare walang tao dito sa ship deck pero pagkarating nga namin doon nagulat nga kami dahil may guard pa nga nakabantay. Bali nagkaroon nga pala sila dito ng kaunting pag-aaral at talakayan mga mare pero kaming dalawa nga ni Buyok nandito nga lang sa tabi at kumakain. Hindi ko na nga masyadong pahabain pa ang video namin dito mga mare pero ayan at nag-tour nga lang kami dito sa kanilang facilities. Pero base nga sa nakita ko mga mare parang pinag-aaralan nga nila dito kung paano nga mangitlog yung mga isda. Basta parang ganon. Nag-uusap nga si kuya pati nga si Buyok mga mare at nagkakaintindihan nga sila tungkol sa pinag-uusapan nga nilang mga isda dahil si Buyok nga nag-alaga nga rin ng maliliit na isda kagaya nga ng ayungi. Medyo napagod nga kami paglilibot ni Buyok mga mare kaya ayan at nagpahinga nga muna kami dito sa may tabi ng lawa. After ilang oras nga ng paglilibot nila sa loob mga mare ay sa wakas natapos na nga rin sila kaya ayan at ihahatid na nga rin namin sila sa bayan. May nakakilala nga rin fans kay Buyok mga mare kaya ayan at nagpa-picture na nga rin siya kay Buyok. Maya-maya pa ay nagpaalam na nga rin yung kapatid ni Buyok sa kanya mga mare at sabi nga see you in Netherlands na nga lang daw. Diyos ko day. At syempre, dahil nga tayo ay Pilipino, kaya ayan at hinatid pa nga namin sila doon sa may konsignasyon. May titingnan pa rin daw kasi sila mga mare dito nga sa konsignasyon. Dito nga lang yun sa Pretil ng Binangonan. May ilang minuto nga rin sila nagstay dito mga mare at may ilang sakadora nga din silang na-interview. Medyo marami nga itong mamali na kanilang binababa mga mare at parang ito'y huli nga doon sa mga fish pen ng mga company. Tapos itong mga isdang ito nga mga mare dinadala pa nga sa Bicol or sa Manila. Maya-maya pa ay nagpaalam na nga rin kami sa kanilang mga mare tapos ay kumain nga muna kami ng lugaw dito bago nga kami umuwi. Medyo natotomgots na rin kasi kami noong mga time na yan mga mare at medyo malayo pa nga aming tatakbuhin. Itlog nga ang pinartner ko dito mga mare at nasarapan nga ako sa kanilang lugaw dahil mainit-init pa nga ito. Tapos ay bumili na nga rin kami ng mga prutas dito lamang sa may Pretil dahil wala ngang nabibilhan nito sa amin. Binilhan ko na nga rin ng pasalubong si Ate Cass at si Megan da mga mare dahil sigurado ako nahahanapan nga kami ng pasalubong nun pag-uwi. Pagbalik nga namin sa aming bangka mga mare, nagulat nga kami ni Buyok dahil lumubog na nga yung isang bangka nakatabi nga nitong aming bangka. Sobrang lakas kasi ng habagat kanina mga mare nung papunta nga kami dito sa bayan at medyo natakot nga ako ng kaunti. Hindi na nga rin nagawang tumulong ni Buyok sa pagpapangat nga nitong bangka mga mare dahil baka nga daw dilimin kami sa daan. Syempre bang hirap ng dilimin sa daan dahil baka may makabangga nga kami ng mga fish cage or fish penan. Tapos pag uwi naman namin mga mare, may nakasakay naman sa amin na dalawang kabataan na estudyante at naiwan nga raw sila ng biyahe.